Hello guys! Good evening! Good morning na pala! 12:01 ng madaling araw. So, nandito tayo sa may Cavite. May pinuntahan lang tayo na importante. Pero pauwi na ako. Kamusta mga kapatid? Maganda na ang kalsada, maluwag na. Pero ano lang tayo, chill ride lang. Yan, 50 lang ang takbo, 50 to 60. Pero maluwag na ang kalsada dito. So, yung pag-usapan natin yung yung tawag dito. May nagtanong kasi sa channel natin sa YouTube na kung paano mag-accept o paano ang sistema ng pag-accept ng booking sa Move It. So, meron pong 4 na way para makapag-accept ka ng booking o ng ride sa Move It. Ang unang-una po is yung via auto accept. Pangalawa po ay yung naka-off ang auto accept. So manual mong i-accept ang booking. Pangatlo is hail or pwede din natin tawaging habal. Ayan ang tawag ng iba. Pumipiyok pa ako Hail, ganun. Habal. At yung pang-apat po ay yung set destination. Though pare-parehas naman po silang nasa loob ng application ni Move It. So iba-iba lang ang paggamit. So ang unang-una po is yung auto accept. Ito yung yung default. Ito yung dapat madalas mong ginagamit. So dapat kung hindi ka naman, kung medyo naghahabol ka sa incentives at okay lang naman sa iyo yung mga kahit anong ride yan, kahit anong booking yan, okay lang naman sa iyo, better to turn on your auto accept sa option ng application ng Move It. Ang mga booking na pumapasok sa pamamagitan ng auto accept ay maraming nami-meet na incentives. Unang-una dyan yung mga AM and PM rush incentives, which is 11 rides ata or 12 if I'm not mistaken, kasi hindi ako bumabiyahe ng gano'n kasi nga rush hour yun. 11 rides or 12 rides. Pag na-meet mo yon, meron kang 200 kay Move It. Pero dapat lahat ng booking, yung 11 rides na yun or 12 rides na yun, is pumasok sa'yo nang naka-auto accept ka. Okay? So yun yung unang wala kang, kumbaga, yun yung unang option, wala kang way para makapamili. Kusa lang papasok ang booking sa application mo. Ang pangalawa po, ito po yung manual na pag-accept. Okay? So dito naman, pwede kang makapili. Papasok sa yung booking. Syempre pa isa-isa lang po kasi ang pasok ng booking kay Move It. Hindi ka pwede magdalawa kasi syempre tao ang sakay mo. Hindi ka naman pwede mag-double book, di ba? Kasi 2 wheels lang yung motor mo. Gusto mo gawin mo pero mahuhuli ka, di ba? So yung manual accept, pwede kang mamili. Papasok sa yung booking, it's up to you kung i-accept mo. Okay? Ngayon, kapag hindi mo in-accept yung booking, ang ibig sabihin nun, in-ignore mo yung booking. Ngayon, kapag nag-i-ignore po tayo, ay nababawasan po ang ating acceptance rate. Okay po? So ang acceptance rate ay nagmamatter kapag tina-target mo yung incentives. Kapag sobrang baba na acceptance rate mo, may possibility na hindi ka ma-qualify sa mga incentives ni Move It. Okay po. And then yung pangatlo, ito yung tinatawag nating hail o habal. Yun nga yung sinasabi ko kanina. So paano po ito nag-work? Ang gagawin po dito ay kakausapin po kayo ng pasahero, or pwede kayong kumausap ng pasahero kung nakita nyo nag-aantay siya ng masasakyan tapos wala siyang masakyan. It's either ikaw o siya yung mag-approach sa inyo, and then sasabihin nyo na magpapahabal po kayo. Make sure po na nakapasok yung rider. I-assure nyo po na ipinasok sa application ni Move It
yung ride. Kasi meron pong iba, meron po akong mga nakakausap at meron din po akong mga nakikita na kinontrata sila, hinabal, kumbaga nagpahabal sa kanila pero hindi nakapasok yung ride kay Move It. Bakit po nila hindi pinasok? Syempre, kung personal yun, kumbaga parang kinontrata ka nila na direct na mag-provide sa'yo pero ang rate kay Move It, walang commission si Move It doon. Nagigets po natin. Kasi ganito, kunyari, in-approach ako ng pasahero, sabi sa akin, kuya, pabook naman ako going to Pasig, 'di ba? So, pagka pinindot ko yung hail, tapos sinet ko yung destination kung saan siya pupunta, mag-a-appear po doon kung magkano. Ngayon, kailangan ko pong i-okay yun doon sa option ng hail. Kapag ka nakalabas na yung tawag dito, amount, kailangan ko i-confirm yon. Kapag kinonfirm ko yon, ibig sabihin nakapasok na kay Move It yung ride. So bakit ko po sinasabi na i-assure natin na yung ride dapat nakapasok kay Move It? Kasi po, if ever po, worst to worst case scenario, habang nasa biyahe po kayo, na aksidente po kayo, may nangyari pong masama, tapos hindi po nakapasok sa application ni Move It yung ride nyo, wala pong pananagutan si Move It doon. So bilang pasahero, i-assure po natin sa rider na ipinasok niya kay Move It yung ride para may accountability si Move It sa inyo kung ano mang mangyari sa inyo. Tayo naman po bilang mga rider, wag po nating hayaan na hindi ipinapasok yung mga pasahero na kumukontrata sa atin as habal dun sa application ni Move It. Kasi tandaan po natin, ang aksidente ay hindi po nating masasabi kung kailan. Katulad ngayon, madaling araw, sobrang luwag na ng kalsada, konti na lang yung mga sasakyan, di ba? Pero hindi pa rin natin masasabi kung hindi tayo ma-aksidente, eh. 'Di ba? Lagi po natin tandaan, ang sakay po natin ay buhay ng tao na isa lang ang buhay natin. Lagi natin tandaan. Okay po. So, wag nating gawing kabigatan sa puso natin yung ilang percent na commission ni Move It kung ang ginagaranti naman sa atin ni Move It ay yung assurance na if ever worst to worst case scenario may mangyari, ay may pananagutan si Move It sa atin or meron siyang compensation sa atin. Okay po? Lalo na sa pasahero natin. So yun po yung hail. Pang-apat po, ito po yung tinatawag na set destination. So paano po ba nag-work ang set destination? Like example ako, kunyari bumiyahe ako from Pasig to Valenzuela. Taga Pasig po kasi ako, eh. Tapos pagpunta ka sa Valenzuela, walang booking. So, tinatamad na akong bumiyahe. Gusto ko na umuwi. Yan o. Ngayon, i-click ko yung option na set destination. Example, ayaw mo nang bumiyahe from Valenzuela, gusto mo nang umuwi ng Pasig. Ngayon, pwede ka pa rin kumuha ng booking. I-set mo sa destination. Kanyari, from Valenzuela, i-set mo yung destination ng bahay nyo. Kunyari ako, from Valenzuela, uwi ako ng Pasig. I-set destination ko yung address ng bahay ko. Ngayon, lahat ng papasukan ka pa rin, automatic papasok pa rin sa'yo yun. Pero, doon lang malapit sa address na nilagay mo doon sa destination, sa set destination. Kumbaga, ang purpose nito ay para hindi ka na mapalayo. Kumbaga, ito yung way na para makauwi ka na. Para hindi ka na ibato kung saan-saan. Kasi minsan, kunyari, nasa Valenzuela ka, papasukan ka pa ng papuntang Parañaque, papuntang QC, Novaliches, di ba? Eh, gusto mo na ngang umuwi. Kaso, masyadong malayo yung location na babiyahihin mo pa uwi. Sayang naman sa gas, di ba? Much better kung meron kang bitbit na pasahero, at least pauwi ka na rin naman, di ba? So along the way din ang biyahe. So yun lang, guys. Actually, hindi ko pa po natatry ang tawag dito, set destination. Tinry ko siya 4 times pero never pa po akong pinasukan ng booking.
na nakaset destination. So never ko pa siyang na-experience. Based lang po sa mga nabasa, napanood at mga nakausap. Doon ko lang po binase ang mga information na sinasabi ko sa inyo when it comes to set destination. Pero the rest, naranasan ko na yung auto accept, which is common, yan yung lagi kong ginagamit. Yung manual accept, which is yung ito-turn off mo yung option ng auto accept. Pangatlo is yung hail. Lahat po yan nagamit ko na. Yung set destination lang po talaga ang ayaw ipatry sa akin, ayaw ipa-experience sa akin. At take note po sa set destination po, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong guys, 2 times a day lang siya. Hindi ko alam kung 2 times a day o 2 times a week, pero mas malaki yung percentage na 2 times a day. So yun, 2 beses mo lang siyang pwedeng gamitin sa isang araw. Correct me if I'm wrong ha guys, yun nga, sabi ko nga, hindi ko pa nga siya natatry kasi wala akong personal experience na masasabi sa inyo when it comes dun sa sa set destination. Pero ayun lang yung alam ko. So ayun lang guys, ayun yung mga pagkakaintindi ko, kasi sana nasagot ko yung tanong nung subscriber natin sa YouTube. And ayun guys, kung may mga tanong kayo na gusto itanong, hindi lang naman sa pag-move it, hindi lang naman strictly sa pagmomotor or what. Kung may tatanong kayo at may sense naman yung tanong nyo, 'di ba? Wag naman yung mga walang sense na tanong, 'di ba? Try nating sagutin. Hindi naman specifically na ang vlog na ito ay para lang sa pagmomotor, 'di ba? Hindi lang naman yung mga sasagutin ko. I'll do my best sa abot ng makakaya ng aking pangunawa at pag-intindi at kaalaman. Sasagutin ko po kayo na sa mga tanong nyo. Okay pa. So ayun lang guys, pauwi na tayo. Andito na tayo sa may sa likod ng NAIA. Hindi ko alam kung ano to, nakalimutan ko. So yun guys, disclaimer po, hindi po ako bago pa lang po ako sa Move It. Ang mga info po na ibinibigay ko at sinishare ko sa inyo ay based on my own experience, based sa mga nabasa, based sa mga nakita ko sa website or nabasa ko sa GC ng Move It, at based sa mga na-research ko po. Kung meron man ako mga maling information or exaggerated na information na maibigay sa inyo, patawarin nyo na ako kasi hindi pa naman ako matagal sa Move It. 'Di ba po? So patawarin nyo na ako. Huwag nyo na i-bash. Okay? Guys, so kung mas gusto nyo ng ma-clarify yung mga personal question nyo when it comes kay Move It, pwede kayong mag-direct sa hub ni Move It sa may Marikina. Ipopost ko yung address nila dyan, at pwede kayong mag-direct kung ano yung mga personal questions nyo. Like example, may nagtanong sa akin, hindi ko alam kung paano sasagutin 19 years old daw po siya, pwede na daw po ba pumasok sa Move It? Para sa akin, oo. Kasi 19 na naman yun 'di ba? Kumbaga parang hindi na siya, pwede na siya mag-work. Para sa akin pero hindi ko pa rin maibibigay yung definite na sagot na yes, pwede na, no, hindi pwede. Hindi ko po maibibigay yon. So kung gusto nyo po ng talagang trusted na sagot, pwede po kayo magsadya sa Move It. Doon po lahat ng sagot nyo ay masasagot ni Move It. So yun lang guys, maraming salamat po sa mga nanonood, maraming pong salamat sa mga nagsusupport, sa mga nagko-comment, sa mga nag-share po ng mga videos po natin. Gayon din po sa mga nag-subscribe po sa atin, kahit konti pa lang po kayo, okay lang po yan. So sa mga nanonood po nito, since umabot ka sa
dulo ng video na to, makikisuyo naman ka, baka naman pwede mong i-like or i-subscribe. Follow tayo sa mga page natin sa Facebook, sa TikTok, and paki-subscribe naman sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat. Ingat po kayo. Always ride safe sa inyong lahat. God bless. Salamat po. Bye-bye.